Mga bata, kamusta na kayo dyan? Dito na naman tayo sa maikling kwentuhan ni Teacher Jade. Ako ang iyong teacher, Teacher Jade. Magpapakita ko sa inyo ng ibang awitin. At meron ding maikling kwento tungkol sa batang si Chell. Mayaman at sagana sa buhay ang batang si Chell. Siya ay mahilig kumain ng candy. Halos araw-araw ay kumakain siya ng candy. Tuwing pumapasok siya sa eskwelahan, maging sa bahay, ito lagi ang madalas niyang baon. Kahit mayroon naman siyang ibang mga baon, lagi pa rin siyang may dala-dala sa kanyang bulsa upang kumain ng candy. Isang araw, may lumapit na isang lalaki sa kanya na hindi niya kilala. Hoy bata, may dala akong candy oh. Masarap na masarap ito. Pag natikman mo ito, lilipad ka parang si Superman. Hindi ka lang lilipad, lalakas ka rin. Parang si Incredible Hulk. Wika ng lalaki. Oh, talaga? Ha? Sige nga po. Patikim naman. Subukan ko nga po niyan. Binigyan ng lalaki ng bata si Chell. Nang matikman ito ni Chell, siya ay biglang natulala. At tila galit ang mukha nito. Naghahanap ng kaaway. At ang bawat makita niyang mga kaklase ay nag-iiba ng anyo. Nagmumukhang maligno. Sumigaw siya ng malakas at hinamon niya ng away ang mga ito. Mga kalaban kayo! Ha? Ako si Superman! Mga maligno kayo! Lumaban kayo sa akin! Pinagsusuntok niya ang mga kaklase at pinagsisigawan sapagkat tila maligno ang tingin niya sa mga ito. Maya-maya, may puting sasakyan ang pumurada sa eskwelahan. Bumaba ang tatlong mga lalaki na nakaputi at binigyan nila ito ng jacket na may mahabang manggas. Binigyan nila si Chell ng mahabang manggas na damit at tinali nila ang mga manggas na ito sa kanyang mga katawan upang hindi siya makakilos. Dinala siya sa ospital upang gamutin ng mga doktor. Nag-aalala na ang kanyang mga magulang. Taimtim na nanalangin ang mga ito para si kagagaling ni Chell. Diyos ko po, sana pagalingin ninyo ang isip ni Chell. Oo nga po, pagalingin niyo po si Chell. Kawawa naman siya. Kinausap ng mga magulang si Chell nang ito ay magkamalay. Naku naman anak, ano ang nangyari sa iyo? Tanong ng kanyang mami. Kinuwento ni Chell ang buong pangyayari dahil sa pagkain niya ng bawal na candy. O sige anak, sa susunod, huwag ka nang kakain ng ganon ha. Lalo na mga ganong candy ha. Lalo na, huwag kang makikipag-usap sa di mo kilala. Diba, sinabihan ka na namin ng daddy mo na huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kilala. 1. Opo, mami, daddy. Salamat po. Hayaan niyo po, sa susunod, hindi na po ako makikipag-usap sa mga estranghero, lalo na sa hindi ko makakakilala. At hindi na rin po ako kakain ng candy. Pagkaraan ng isang linggo, pumasok na si Chell sa paaralan. At mula noon, hindi na siya kumain ng kahit anong candy. Lalo na ang pinagbabawal na candy. Huwag kang makikipag-usap sa estranghero. Huwag kang tatanggap ng kung ano-anong candy. Huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kilala. Delikado ang sasapitin mo, gaya ng nangyari sa akin. Delikado ang sasapitin mo, gaya ng nangyari sa akin. O mga bata,
Magtanda na kayo sa susunod ha. Huwag magtatanggap ng kahit ano galing sa mga estranghero.